Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is May 29, 2026. Time check po tayo, 10:14. 10:14 na po ng gabi. And May 29 is Friday, araw po ng Biyernes ngayon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, Sacred Scriptures, lalo tigit ang Ebanghelyo. Ang ebanghelyo po nating pag-uusapan ngayong gabi ay advance po ulit tayo. Ito po ay ebanghelyo para sa araw ng bukas, May 30, araw ng Sabado. Bago po tayo magsimula, katulad ng dati, tayo po ay manalangin. Inaanyayahan ko po kayo na ako'y samahan sa ating pananalangin. Sabay-sabay po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. God's legions of angels, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuloy na po tayo. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo. Katulad po ng nasabi ko, ang ating ebanghelyong pag-aaralan ngayong gabi ay ang ebanghelyo para sa araw ng bukas. Muli po, i-share ko sa inyo ang aking screen para maipakita sa inyo kung ano ang ebanghelyo para sa araw ng bukas. Bukas po ay ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Okay, ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Tapos na po tayo ng ating Pentecost celebration, muling pagkabuhay. Tapos na po tayo. Wait lang po. Check ko ha. Wait lang po. Check ko lang po. Opo, tapos na po tayo ng ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay o Easter. Okay? So, share screen na po ako. Anong ating ebanghelyo para sa araw ng bukas? Wait lang po. Okay. Sana po ay kita nyo na ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas ay hinango mula sa aklat ng Ebanghelistang si San Marcos, Kabanata 11, mga talata 27 hanggang 33. Simulan na po tayo ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Maburi sa iyo, Panginoong Hesukristo. Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Siya'y tinanong nila, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo, sa Diyos ba o sa mga tao?
at sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin galing sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman natin galing sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya't ganito ang kanilang isinagot, hindi namin alam. Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gawin ang mga ito. Tugon ni Jesus sa kanila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Okay, yun po yung ating ibanghelyo. Muli na namang pagtatagpo ni Jesus. Okay, muli na namang pagtatagpo, aklas. Parang aklas o isang pagtutunggali. Muli, pagtutunggali in the sense ang mga punong pari, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan ay muli na naman siyang sinisilo, muli na naman siyang hinahanapan ng isang bagay na maaaring magbigay ng sama sa kanya. Okay, kay Jesus. At tinanong si Jesus tungkol sa karapatan. Sa ibang translation, hindi karapatan, kundi autoridad o kapangyarihan. Okay? Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Kung susundin natin yung ibang salin, ano ang autoridad mo para gawin o upang ano ang autoridad mo o ano ang kapangyarihan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan, autoridad o kapangyarihan? Stop share na po ako. Okay, wait lang po. Kung susuriin nating mabuti, simula na po ako sa aking sharing. Kung susuriin nating mabuti ang kasulatan, lalo na ang bagong tipan, ang mga ebanghelyo, ang ayon kay San Mateo, ebanghelyo ayon kay San Mateo, kay San Marcos, San Lucas at San Juan, ang mga ito ang pangunahing batayan ng pananampalatayang Kristiyano at tinatawag nga nating mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Nakalagay dito ang kanyang buhay, ang kanyang mga pagtuturo. Sa pagsusuri ng mga ito, ng mga ebanghelyong ito, talagang maraming ulit at pagkakataon na makikita natin, nababasa natin na ang Panginoong Hesus ay sinubukan ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan. The Pharisees, the Sadducees, the scribes and elders. Sila kasi yung sila kasi yung karaniwang kinikilala ng bayan na may karapatan o kapangyarihan o autoridad o katungkulan lalo na sa mga usaping panrelihiyon o pananambahan, worship. Dahil din dito ay mayroon silang pagnanais, mayroon silang kagustuhan na itong karapatan na ito, kapangyarihan na ito, katungkulan na ito, pagkilala na ito ng mga tao sa kanila ay mapanatili nila ito. Okay? Mapanatili nila ito. Ng mga tao ay patuloy sila lang ang kikilalanin. Okay? Ang pagkilala sa kanila ng bayan. Na ang bayan ay huwag magkaroon ng dahilan o ng ibang dahilan upang maiwala ang pagkilalang ito sa kanila. Sa kanila, ito ay issue ng dominance
sa wikang Ingles. Ito ay issue ng dominance sa wikang Ingles. Sa wikang Pilipino, kung isasali natin ang salitang Ingles na dominance, ito ay karaniwang isinasalin bilang pangingibabaw, pangingibabaw o pamamayani na tumutukoy sa kalagayan ng pagiging makapangyarihan o mas makapangyarihan. Okay? O mas makapangyarihan o may control o mas may control o higit na nakatataas kaysa sa iba. Gusto nila itong mapanatili sa kanila, yung na sila'y kilalaning makapangyarihan, mas makapangyarihan kumpara sa mga taong karaniwan. Na sila ang may control, na sila ang mas nakatataas sa ibang tao, kanilang kababayan na karaniwan. Maririnig itong mga hulugan ng superioridad or supremacía. At sa tingin ko, ito talaga ang kanilang ginugusto. Ito talaga ang kanilang ginugusto. Sabi ko na ng maraming ulit na sa kanila si Jesus ay nakita nilang isang threat, isang banta sa kanilang kagustuhang ito. Okay? Gusto nila sila yung dominant group. Dahil sa maraming ulit na pagtuligsa sa kanila ni Jesus na nagpahayag, naghahayag ng kanilang mga pagkukulang, ng kanilang mga kasalanan, ayun ang naging tingin nila kay Jesus. Si Jesus ay banta sa ating dominance, sa ating pangingibabaw, sa ating pamamayani, sa pagkilala ng karaniwang tao sa atin. Okay? So, yon katulad ng ano-anong mga pagtuligsa ang ginawa sa kanila ni Jesus. Katulad nung yung corruption sa templo. Ang templo ay lugar, panambahan. Ito'y banal. Ngunit ginawa nyo itong lungga ng mga magnanakaw at tulisan. Galit na galit si Jesus sa nakita niyang korupsyon sa templo. Na yung mga nangangasiwa sa templo, bahagi ng korupsyon, meron silang naging porsyento dun sa mga nagtitindang inauthorize nila. Okay? So, korupsyon sa templo, pati ang pagiging mapag-imbabaw. Mga ipokrito kayo. Ano kayong mga pinaputing nicho sa labas, ngunit sa loob ay nangangalingasaw, nangangamoy, naamoy ng mga nabubulok na bangkay. Pagiging mapag-imbabaw, hypocrisy, korupsyon sa templo, hypocrisy, ang mababaw na pagkaunawa sa batas ng Diyos, sa usapin ng Sabbath law. Hipokrito kayo, hayop nga, malaglag sa balon na inyong hayop, araw ng Sabat. Di ba't inililigtas nyo? Ano bang, ano bang tama sa araw ng Sabat? Ang gumawa ng mabuti o masama? Yon, ang mababaw na pagkaunawa sa batas ng Diyos, katulad ng usapin ng Sabbath law. At marami pang iba. Marami pang iba. Maraming ulit tinuligsa sila ni Jesus sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga pagkukulang. Nakita rin nila na parami ng parami ang mga nakikinig kay Jesus, ang mga sumusunod kay Jesus, ang mga naniniwala kay Jesus sa ating Panginoon. Parami ng parami ang mga nakikinig, sumusunod at naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakita nila itong Jesus na ito ay banta sa atin.
dominance, sa ating pangingibabaw, sa ating pamamayani, sa ating kontrol sa mga karaniwang tao, sa mga karaniwan nating mga kababayan. Sa kasalukuyang panahon, walang masyadong nagbago. Walang masyadong nagbago. Ganun pa rin ang maraming sitwasyon sa ating lipunan at ganun din sa mundo, sa kalahatan, kung saan marami pa rin ang nag-iisip at gumugustong magkaroon ng mataas na katungkulan at kapangyarihan for dominance sake. Ang suliranin hindi upang tugunin kung ano ang kalakip, kung ano ang kaakibat ng bawat tungkulin, ng bawat kapangyarihan, ng bawat otoridad. Yun ang suliranin. Hindi upang tugunin kung ano ang kalakip, kung ano ang kasama ng bawat tungkulin, otoridad o kapangyarihan. Marami ang nagnanais na magkaroon ng mataas na tungkulin at kapangyarihan upang dahil dito ay mas lalo pang magkaroon, mas lalo pang yumaman, mas lalo pang makilala, mas lalo pang maging maimpluwensya, mas lalo pang mangibabaw. Okay? Na magkaroon ng pangingibabaw. Dominance pa rin. Parang ang lahat ay karera. Sinong pinakamalakas, sinong pinakamakapangyarihan. Gusto kong maging malakas, gusto kong maging makapangyarihan, gusto kong makilala. Marami na dahil ganito ang gusto, ganito ang pagnanais, handa ding mamuhunan, handa ding gumastos kung kakailanganin, magkaroon lang ng ginugustong autoridad, magkaroon lang ng ginugustong kapangyarihan. At kapag nakuha na ang kapangyarihan, kapag nakuha na ang posisyon, kapag nakuha na ang otoridad, binabawi rin naman nila ang kanilang ipinuhunan. Lalo tigit kung gumastos sila ng malaki bilang puhunan. Kung tutuwirin, kung dederechuhin ko, tignan natin sa larangan ng politika ng ating bansa. Huwag na tayong lumayo. Sa bansa natin, kasi ganun din naman sa ibang bansa. Nangyayari din naman. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa larangan ng politika ng ating bansa? Huwag na tayong lumayo. Sa panahon ng kampanya at sa panahon ng eleksyon mismo, ano nangyayari? Pamumuhunan, vote buying. Vote buying. Malicious propaganda. Kahit magsabi ng hindi totoo, mga bagay na hindi totoo, gumawa ng mga kwento-kwentong masama laban sa kalaban sa politika, ginagawa. Malicious propaganda. Kasama din ang pagkakalat ng mga fake news laban sa kalabang politiko. Mga salitang pinatamis, sweet talk, mga empty promises, puro pangako. Ang gaganda ng pangako, pangangakuan ng pangangakuan. Karaniwang biktima kami nga mga teacher. Karaniwan kaming biktima. Itataas ang sweldo ng mga teacher. Pero hanggang ngayon, tignan nyo, nagtaas man, installment pa nung ibinigay. At hindi rin naman kalakihan. So maraming biktima ng mga empty promises na yan. Maraming biktima ng mga pinatamis na salitang yan.
Maraming naging biktima ng mga pinakalat na malicious propaganda at fake news against sa kalabang politiko. And so, anong nangyayari? Nasasamantala ang karaniwang tao at hindi lang nasasamantala sila sa kanilang pangangailangan. Mahirap yan eh. Nakatira sa mahirap na lugar at mahirap ang buhay. Ang bigyan mo, tapos sabihin mo, kapalit nito ay ang pagboto mo sa akin. Di ba nila yan kakagatin? Nasasamantala ang mga tao, lalo na ang mga nangangailangan. At nasasamantala din ang kulang na kulang sa kaalaman. Madaling, madaling napapaniwala dahil sa kakulangan ng kaalaman na mamanipula, nakokontrol. Ba't pagkatapos, kapag naupo na at nasa pwesto na, sariling interes pa rin, sariling interes rin ang inuuna at hindi ang interes ng bayan na naghalal sa kanila. Pwede ka nga niyang sagutin kung binayaran ka. Bayad ka, di ba? Oh, anong habol mo ngayon? Bayad ka, di ba? Pagpapalawig ng kanilang dominance, pangingibabaw, pamamayani, control, gamit ang manipulation. Nagagamit ang mga kababayan natin, lalo na ang mga madaling mapaniwala. So pag naupo na, nandun na sa tungkulin, sariling interes pa rin at iyon pa rin ang inuuna, hindi ang interes ng mga bayang naghalal sa kanila. Pagpapalawig ng kanilang dominance, pangingibabaw, pamamayani, pananatili sa pwesto kahit gumamit ng manipulation. At usually, laban sa kanilang mga politikong kalaban o sa sino man nahahadlang sa kanilang mga pansariling politikal na interes. And so yun nga, ang nakakalungkot ng higit nagagamit ang mga tao. Nagagamit lalo't higit yung mga kulang sa kaalaman na madaling mapaniwala, madaling lokohin at madaling mamanipula. Nasasamantala ang mga maliliit, ang mga mahihina, ang mga nasa laylayan, ang mga kulang sa kaalaman. Ayokong sabihin ignorante. Gusto kong sabihin lang na kulang sa kaalaman. Madali kang mapaniwala. Ayokong sabihin na ignorante ka. Nagkulang ka lang sa kaalaman at biktima ka ng katusuhan ng mga karaniwang politikong ito na mapagsamantala. Tama naman na dapat mauna na ang paglilingkod sa bayan. Yan naman ang dahilan kung bakit sila iniluklok natin para maglingkod, hindi ba? Hindi para magbangayan ng magbangayan. Hindi ang mapunta sa walang katigil-tigil na bangayan sa pagsusulong ng mga makasariling politikal na interes. Nakakahiya, shameful, nakakasulasok. Ang kapakanan ng bayan na isasantabi. Na isasantabi ang kapakanan ng bayan. Personal na interes ang nagiging pangunahin. Sa usapang totoo, with honesty,
sa usapang totoo with honesty. Ganyan din ang nangyari sa Ebanghelyo na ating pinag-uusapan. Question nila si Jesus. Question nila si Jesus. Nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan. At siya'y tinanong nila, anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Karapatan ng gamit na salita, hindi autoridad o kapangyarihan. Ang katanungan nila, ang katanungan nila ng mga punong pari, ang katanungan nila ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mga pinuno ng bayan, ang katanungan nila, hindi galing sa malinaw na intensyon, sa purong intensyon o motibo upang malaman ang katotohanan tungkol sa karapatan o kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Hindi galing doon ang tanong nila. Hindi doon galing ang tanong nila na malaman ang katotohanan. Hindi. Kundi mula sa intensyon pa rin na hanapan ng butas si Jesus, maipahamak ang Panginoon. Dahil si Jesus nga ay banta, nagiging banta sa kanila, sa pagkilala ng mga tao, sa pakikinig ng mga tao, banta sa kanilang dominance, panginibabaw o pamamayani, banta sa pagkilala ng bayan sa kanila bilang sila na dapat may karapatan nga, kapangyarihan o katungkulan lalo na sa mga usaping panrelihiyon o pananambahan. Gusto nilang maging kanila lang yun kahit gumamit na sila ng mga maling pamamaraan. Yun nga ang nangyari sa dulo. Sila ang naging dahilan upang ipapatay ang Panginoon. Nanulsol sila. So, ang ginawa nilang pagtatanong ay paninilo, paninilo, paninilo. Okay? Parang magkamali ka lang ng sagot mo, lagot ka sa amin. Anong ganon? Ngayon, yung tanong nila na hindi galing sa paghahanap ng katotohanan, sa usapang totoo with honesty. Okay? Nagtanong din si Jesus na humihingi ng katapatan, ng honesty. At sumagot sila ng walang katapatan. Sila ang sumagot ng walang katapatan. Nagtanong sila hindi mula sa intensyon na malaman ng katotohanan. Hindi mula sa purong motibo o intensyon na malaman ng katotohanan, kundi maipahamak si Jesus. Si Jesus, nagtanong pabalik na humingi ng katapatan. At sumagot sila, walang katapatan sa sagot nila. Nag-usap sila eh. Pag ganito ang sagot natin, papahamak tayo. Kung ganito ang sagot natin, mapapahamak tayo. Sumagot sila ng walang katapatan. Ang sagot nila, hindi namin alam. Hindi namin alam. Isang pagpapalusot. Isang pagpapalusot. Parang isang alibay na gusto nilang hindi sila mapasama sa kanilang sagot. Hindi sila mapasama sa kanilang sagot. Ngayon, anong personal reflection ko po dyan? Ako po ay lisensyadong guro. Pero ang aking otoridad, ang aking kapangyarihan para magturo
ay hindi ko iniisip na dahil lang lisensyado ako o may lisensya ako. Okay? Kung tatanungin niyo po ako, nakita niyo naman yung marami kong published video na nagtuturo. Okay? Diretsyon natin, assume na natin. O yun naman talaga ang nangyayari, ako'y nagtuturo. Hindi, kung tatanungin niyo ako, anong karapatan mo para gawin yan? O sinong nagbigay sa iyo ng karapatang yan? Hindi ko isasagot na ang Professional Regulation Commission po. Hindi ko sasagutin ganun yan. Hindi ko rin yan sasagutin. Ang karapatan ko po ay mula sa aking lisensya bilang rehistradong guro. Masasagot ko yun ng ganun. Pero may maganda pang sagot. Anong mas magandang sagot? Ito ang tungkuling ibinigay sa akin ng Diyos. Ito ang tungkulin kung saan niya ako tinawag. Mas mabuting sagot, mas magaling na sagot. Ito ang tungkulin kung saan tinawag ako ng Diyos para gawin. Okay? Pwede ko nga pong sagutin anong karapatan mo para magturo. Parang gano'n, kung i-rephrase natin. Anong karapatan mo para magturo? Pwede kong sagutin, ang karapatan ko po'y galing sa aking lisensya bilang rehistradong guro. Masasagot ko naman na gano'n. Pero mas may mabuting sagot at magandang sagot. Ang aking karapatan na tungkulin o kapangyarihang magturo ay dahil dito ako tinawag ng Diyos. Ito ang tungkuling ibinigay sa akin ng Diyos. Hindi dahil lisensyado ako o rehistrado akong guro. Yan ang personal reflection ko dyan. People might question me about it. Turo ka ng turo, turo ka ng turo. Anong karapatan mo para magturo? At yun nga po, pwede kong sagutin sa dalawang uri ng paraan. Dahil lisensyado ako at rehistradong guro. Or, pwede ko ring sagutin, at mas mabuting sagot, ito ang tungkulin kung saan inilagay ako ng Diyos. Dito niya ako tinawag. Ito ang gusto niyang ipagawa sa akin. May isang parirala na praise. May isang praise para parirala. Praise. Or hindi praise o hindi parirala, kundi isang katotohanan, salita ng Diyos. Makikita natin sa aklat ng Ebanghelyong si San Lucas, Kabanata 12, talata 48. Ano nakalagay? Sa sino mang maraming ibinigay, marami din sa kanya ang hihingin. Kung i-Englishin, to whom much is given, much will also be required. Yung nakalagay sa English. To whom much is given, much will also be required. Idinidiin nito na ang mga taong pinagkatiwalaan ng maraming kayamanan, maraming katungkulan, matataas na katungkulan, matataas na kapangyarihan, maraming resources, maraming pag-aari, maraming pagkakataong maglingkod, pagkakataong magsilbi. Ikaw ba naman manalo ka na senator o presidente ng Pilipinas, marami ka talagang pagkakataon para maglingkod. Mga ibinigay yan sa iyo. Mga ibinigay yan sa iyo. Bawat isa sa atin may ibinigay. Pero meron sa atin marami, sobra, umaapaw, siksik
liglig, umaapaw ang ibinigay. Pero sinasabi, to whom much is given, much will also be required. Idinidiin ito, emphasizing na sa kanilang maraming ibinigay, katungkulan man iyan, kapangyarihan man iyan, kayamanan man iyan, resources o mga pagkakataon, katulad ng mga pagkakataong tumulong, mga pagkakataong maglingkod, malaki din ang hinihingi at inaasahan sa kanila. At inaasahan din sa kanila na gamitin itong mga ito na ibinigay sa kanila ng may karunungan at responsibilidad. Ipinagkatiwala sa iyo ang pwestong yan. Ipinagkatiwala sa iyo ang otoridad na yan. Ipinagkatiwala sa iyo ang kapangyarihang yan. Ipinagkatiwala sa iyo mga kayamanang yan. Saan mo gagamitin? Paano mo gagamitin? Gagamitin mo ba wisely ng may karunungan? Gagawa ka ba mula sa mga yan ng may responsibilidad? At hindi lang responsibilidad, accountability. May sagutin ka dyan. Nga nakakatakot din, di ba? Kung minsan mapaisip ka, kung maraming ibinigay sa iyo, mapatanong ka, Lord, bakit ang dami mong binigay sa akin? Nakakatakot din yon kung marami nang ibinigay sa iyo. Nakakatakot din yon kasi maraming hihingin sa iyo. Much will also be required to you. Okay? And so, ito'y sasalamin sa prinsipyo o konsepto, prinsipyo o katotohanan ng ating mga kapangyarihan, ang ating mga pribilehyo, ang ating mga karapatan, ang ating mga kapangyarihan, otoridad, talagang bahagi nito ang kumilos tayo ng may responsibility, pananagutan, at pagiging responsable dito. Hindi yan binigay sa'yo para hindi mo gawin kung ano ang ibinigay sa'yo. Parang ano, kung binigyan ako ng katungkulang magturo, magturo. Kasi kung hindi ko yun gagawin, that is being irresponsible. Ganon din sa accountability. Karapatan, pribilehyo. Pribilehyo yung lisensya. Ibig sabihin, bilang pribilehyo, maariyang bawiin sa'yo, maariyang tanggalin sa'yo kung magkakaroon ka ng pagkakamali, kung magkakaroon ka ng pagkukulang. Kaya bawat professional na may hawak na lisensya bilang pribilehyo, pinag-iingatan yan. Sagutin mo yan. Sagutin mo yan. At kapag may pagkakamali bilang pribilehyo, pwede yang bawiin o tanggalin sa'yo. Ang sinasabi, talaga dapat kumilos tayo ng tama, ng wasto, ng may integridad, tapat sa kung anuman ang pinanumpaan nating tungkulin o kapangyarihan. Ang mga professional, bago maging professional, sumusumpa. Katulad sa amin, ako bilang teacher, meron akong teacher's oath. Meron akong teacher's oath. At kung pinanumpaan ko yan, witness ng bayan at witness ng Diyos. Pagdating nga sa dulo, di ba? So help me God. Idinamay ang Diyos. So hindi yan biro-biro. Hindi mo yan pinanumpaan sa harap lang ng tao. Nadamay, idinamay ang Diyos. So help me God. And therefore, panindigan mo. To whom much is given, much will also be required. Sa maraming naibigay sa kanila, marami din ang hihingin.
Anong hinihingi? Maging responsable ka dito. Maging accountable ka dito. Kumilos ka ng may integridad. Gawin mo kung anong dapat mong gawin ayon sa iyong pinanumpaan. Sa modernong panahon, yung to whom much is given, much will also be required. Nakita yan sa isang pelikula eh. Nakita din yan sa isang pelikula, sabihin ko, yung Spider-Man. Yung Uncle Ben ni Spider-Man. Sabi sa kanya, with great power comes great responsibility. Eh, nung una, wala siyang pakialam. Nung una, wala siyang pakialam. Nakita niya ang isang tao, hinaharas or pinagnanakawan ng isang tao. At pagkatapos, nakita niya, nabaril pa yung tao. Tumakbo yung nakabaril. Nagkabanggaan pa sila sa balikat. Di niya pinansin. Di niya pinansin. Nung nilapitan niya yung nabaril, yun na pala yung Uncle Ben niya. Because of his prior siya maging Spider-Man. Because of his indifference, because of his insensitivity. May kakayahan siyang tumulong, pero di niya ginawa. Walang sense of responsibility. Walang sense of accountability. Yun ang dating ng Spider-Man. At itong to whom much is given, much will also be required ay patuloy na paalala sa ating mga aksyon at desisyon. Kung tayo'y magpapabaya sa ating mga desisyon at aksyon, meron itong consequences. Meron itong bunga. Mananagot tayo. Mananagot tayo. Ang ating mga kapabayaan, ang ating mga irresponsibilidad may epekto sa iba. At kung makasasama ang ating mga ginagawa, ang ating mga desisyon sa tao, sa ibang tao, hindi lang tayo sa tao mananagot. Mananagot tayo lalo't higit sa Diyos. Hindi lang ito, hindi lang ito isipin nating katotohanan sa larangan ng ating reliyon o paniniwala. Okay? To whom much is given, much is also be required. Hindi lang yan usapin ng sa konteksto ng ating relihiyon na paniniwala sa Diyos. Pero pero sa iba't ibang punto ng buhay, sa iba't ibang punto ng buhay, sa propesyon man yan, sa punto man yan ng pamilya, sa punto ng relasyon natin sa ating kapwa. Paulit-ulit binibigyang diin sa atin. Maging responsable tayo sa ating mga aksyon, sa ating mga desisyon dahil meron tayong pananagutan. We will be held accountable. Ano man ang meron tayo o ano man ang ibinigay sa atin. Kaya maging totoo tayo sa ating mga sarili. Maging totoo tayo sa ating mga tungkulin sa anumang otoridad o kapangyarihang meron tayo. Magpakatotoo tayo. Huwag tayo maging katulad ng mga punong pari, ng mga eskriba at mga pinuno ng bayan. Hindi sila naging totoo. Nagtanong sila, hindi dahil naghahanap sila ng katotohanan, kundi ang talagang layunin nila maipahamak ang ating Panginoon. Ang Panginoon nagtanong ng naghahanap ng katotohanan. Di sila sumagot ng ayon sa katotohanan. Dahil anuman ang sagot nila, mapapasama sila, mapapahamak sila. So bilang palusot, ang sagot nila, hindi namin alam.
pero kayo, ikaw, ako, alam natin, ano man ang binigay sa atin, meron tayong pananagutan, meron tayong responsibilidad, pananagutan, hindi lang sa bayan, hindi lang sa ating kapwa, higit sa lahat, pananagutan sa Diyos. Tanga lang, hangal lang, ang walang takot sa pananagutan. Sagutin at sasagutin mo yan. Ikaw ba'y naging mabuting katiwala o ikaw ay naging tiwali? Naging katiwali ka. Hindi ka naging katiwala. Naging katiwali ka. Naging tiwali ka. At hindi ka naging katiwa-tiwala. Huwag nating hintayin na sa harap-harapan sa Diyos, yan ang sabihin sa atin ng Diyos. Naging tiwali ka, hindi ka naging katiwala ng kung ano man ang ibinigay ko sa iyo. Kung hindi man tayo mananagot sa ating kapwa-tao, tiyak mananagot tayo sa Diyos. Divine justice. Divine justice. Di mo man yan mapagbayaran ngayon, pagbabayaran mo yan. Hindi man ngayon, sa kabilang buhay. Kung naniniwala kang may kabilang buhay. At sa kabilang buhay, dalawa lang ang nandun. Parusa o gantimpala. At kayo'y parurusahan o gagantimpalaan ayon sa inyong mga ginawa. Ayon sa inyong mga gawa. So, hindi ko po kayo tinatakot. Yan ay isang katotohanan. At yan din ay nakalagay sa Biblia. Parurusahan o gagantimpalaan ayon sa ginawa. Paghiwalay ng tupa at kambing. Ang trigo at damo. Ang damoy susunugin, ang trigo'y itatabi. Maniwala tayo. Ngayon, kung gagawin natin ating makakaya sa abot ng ating makakaya, ginawa na natin ang lahat. Hindi naman tayo perpekto, nagkaroon pa rin tayo ng pagkukulang. Kailangan natin magbayad puri. Magbayad puri. Ako sa buong buhay ko, hindi ko naman sinasabing naging lagi akong responsable sa aking tungkulin. Kinailangan ng maraming taon bago ako makarating sa isang realization. Hindi na dapat ang mga pagpapabaya, hindi na dapat ang mga irresponsibilidad. Dahil ako'y may pananagutan at ako'y mananagot. Sana yan din ay maisip nyo. Hindi na pwede ang mga pagpapabaya. Hindi na pwede ang mga irresponsibilidad. Mananagot at mananagot tayo. So hanggang dyan na lamang po. Marami nang naibahagi. Patuloy po tayo magpanalanginan sa isa't isa. Hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Maging totoo tayo sa ating mga sarili. Maging totoo. Huwag tayong maging katulad nga ng mga punong pari, ng mga skriba, ng mga punong bayan. Maging totoo tayo. Manalangin po tayo sa pagtatapos. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for your special presence as we are reading and studying your word and pondering on it in our hearts. We thank you for the opportunity to know your word and your ways better, to serve you better. Strengthen our will that we may put into practice what you have revealed to us through the sacred scriptures.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito. Salamat sa inyong pakikiisa. Magpanalanginan po tayo. Patuloy po tayong magpanalanginan. Paalam po.